niya ang TV at nahiga sa kama niya habang nakatingin sa kisame. Nandoon na siya ngayon sa bago niyang kondo. Sa pagkakakilala niya kay Kiefer sa loob ng ilang buwan na rin, inakala talaga niyang maloko lang ito pero ngayon, nagdadalawang isip na siya. Pwede itong tarikan ng kandila sa luneta sa pagiging dakilang kaibigang martir. Ibang klase din itong magmahal. Wagas. Tama pala ang pinsan nito. He's in love with his best friend's wife pero wala itong ginagawa para masuklian ang pagmamahal nito. Instead, tumutulong pa ito na maging maayos ang pagsasama ng dalawa. Huminga siya na malalim saka bumangon. Hindi rin naman siya makakatulog. Parang namamahay siya. Kailangan muna niyang maglakad-lakad. Hindi na siya nagpalit ng damit. Pinatungan na lang niya ng jacket ang pantulog niya. Maiksi lang ang suot niyang short. Kung may mambabastos naman sa kanya, ospital ang babagsakan nito. After isarado ang zipper ng jacket, kinuha niya ang wallet at cellphone at isinilid sa bulsa ng jacket, saka ang expandable nightstick na isinabit niya sa braso. Mas madalas, baril ang dala niya at syempre, lisensyado iyon for emergency purposes lang naman. Mahirap na. Hindi man siya naging popular agent noong nasa pulis pa siya. Marami na din naman siyang nakabangga mga bigating tao kaya kailangan pa rin niyang protektahan ang sarili. Isunuot niya ang flip-flops niya saka lumabas. Manginginain siya sa isang night market na nakita niya malapit doon sa kondo niyang bagong bili. May 1 kilometer din ang layo, pero tinatamad siyang dalhin ang motor kaya hindi na siya nagbihis. Alam niyang aagaw siya ng pansin sa suot niyang satin short na kulay pink dahil halatang pantulog iyon. Idagdag pa ang turban niyang nakakabit sa ulo niya na merong 2 malaking mata. Si Elmo iyon ng Sesame Street. Nagilamo siya kanina at naglagay ng facial mask kaya hindi na niya tinanggal. Halatang-halatang patulog na siya sa itsura niya pero hindi pa siya inaantok at biglang nakaramdam na gusto niyang manginain ng street food at mga inihaw. Hi miss! Wika ng isang grupo ng lalaki na tumabi sa kanya habang kumakain siya ng isaw. Saglit niyang tiningnan ang 4 na lalaki na nakatingin sa hita niya. Delikado sa gabi miss, lalo kung lalabas ka ng ganyan ng suot. Ihatid na kita, saan ka ba nakatira? Asawa ko! Sabay-sabay pa silang napalingon sa lalaking papalapit. Tumarak naman ang mata ni Gail nang makita si Kiefer. After 4 weeks na hindi niya ito nakita, medyo sumikdo ang tibok ng puso niya. Naging busy kasi siya sa binili niyang condo. Asawa mo siya? Tanong pa ng lalaki sabay turo kay Kiefer. Hindi rin ako na-inform pa. Tamad na sagot ni Gail, saka kumuha pa na isang stick ng isaw sabay ngiti sa tendera na halatang biglang kinilig pagkakita kay Kiefer. Di ba sinabi ko na sa'yo na huwag kang lumalabas ng ganyang itsura? Baka mahamugan ang bunbunan mo. Wika pa ni Kiefer nang makalapit at mabilis pang humalik sa ulo niya. Guevara, you know me. Di ba ikaw yung PBA player na boyfriend ni Cheska? Natawa naman si Gail. Ang totoo niyan, kabit ko lang siya. Kunwari bulong pa nito. Napailing naman ang mga ito na tumingin pa muna sa kanya na halatang nag-iintay pa kung may sasabihin siya. Uwi na kayo. Delikado sa mga lalaking tulad niyo ang pakalat-kalat sa labas. Maraming babaeng rapist ngayon. Wika ni Gail sabay ngiti sa mga ito. Humagik-hik naman ang tendera. Napapakamot naman ang ulo ang mga lalaki na tumalikod. What the hell are you wearing? Inis na bulong naman ni Kiefer nang mawala na ang mga lalaki, saka ito napalingon. Madaming tao roon. Mostly mukhang lovers pa ang karamihan na nagde-date sa night market na tulad nito na murang-mura lang. Nag-enjoy ka pa. Nakatingin sa kanila ang karamihan, pero kanina pa naman may napapatingin na nagbubulungan dahil nga sa suot niya, tas nakatsinelas lang siya. Pero ngayon, literal nang sa kanila nakatingin at hindi iyon dahil sa kanya. Malamang dahil kay Kiefer na sikat ngayon sa TV dahil sa controversy. Tas, ang lakas pa ng sigaw nito kanina ng asawa ko. Malamang talaga sila ang pagtitinginan. Hinubad ni Kiefer ang jersey jacket nito sa kaiginapos sa bewang niya na hindi niya inintindi pero lang yung puso niya hindi mapakali. Pinipilit niyang ignorahin ang ginagawa ni Kiefer pero ang hirap. Hindi niya napaghandaan ang kakaibang damdamin niya na ngayon lang niya naramdaman. Kaya ko sarili ko. Wika niya sabay pindot sa hawak niyang nightstick at umaba iyon ng 20 inches. Idinikit niya iyon ng bahagya sa stand ng ihawan at bahagya iyong umilaw at lumagitik para lang ipakita kay Kiefer na may voltage ang hawak niyang stick. May pinindot lang ulit siyang maliit na button sa handle at umiksi ulit iyon. But still, it's not the proper clothes to wear kung pupunta ka sa ganitong kataong lugar. Hindi sila sa akin nakatingin.
Sa'yo po. Dahil if you may not know, sikat na sikat ka na ngayon sa TV at headline sa entertainment news. Saludo na ako sa'yo, boss. Ikaw na talaga. Kaya ba bigla ka nilang nag-evaporated at hindi na nakikita? Napakalat-kalat kahit sa subdivision nyo? Ngumisi si Gail na nilingon ito. Namiss mo ko? Of course not. Bakit mukhang pabalik-balik ka sa Meadows? Ngumiti naman si Kiefer. Because my parents also lives there. Huwag kang assuming. Tumawa naman si Gail nang mapansin ang tendera na parang pigil na pigil ang sarili na tumili. Marahil ay fans ito ni Kiefer. Gusto mo ng autograph ng asawa ko? Tanong niya rito. Pwede po ba? Hiyapan tanong nito. Aba, oo naman. Asawa ko. Pa-autograph daw sa ate. Ngumiti naman si Kiefer na agad na inabot ang ballpen at papel na hawak nito pero dahil doon, bigla na lang silang dinungmog ng ilang fans na nakitang nagbibigay ng autograph ang binata. Nakaramdam naman ng konsensya sa Gail na makitang pilit nila ang mga ngiti ni Kiefer sa mga nagpapaselfie dito. Napabugan na lang siya ng labi na nilapitan na ito at tinawakan ng kamay saka hinilang patakbo palayo doon. My car is there. Turo nito sa kabilang direksyon na siyang tinungo nila. May ilang fans na humabol. Humingi na lang sila ng pasensya saka umalis. Inihatid siya nito hanggang sa kondo niya. Ayaw sana niya pero nagpumilit ito dahil makikiinom daw ito. Binigyan naman niya ito ng tubig pagkarating sa kusina. Hindi ka ba naiinitan sa suot mo? Tanong pa nito after ubusin ang bote ng tubig na mineral na iniabot niya. Nope, mamaya na ako maghuhubad pag alis mo. Maliligo din naman ako. Amoy usok ako eh. Anya. Chupi na, nakainom ka na. Taboy niya rito. Asan ang trash can mo? Tanong pa ni Kiefer para itapon ang hawak na empty bottle. Ako na. Lumapit si Gail dito at kinuha ang bote pero nagulat si Gail nang hilahin ni Kiefer ang braso niya saka siya hinalikan sa labi. Saglit lang iyon na parang sinubukan lang nitong halikan siya. Napalunok si Gail nang magginang ang mga mata nila ni Kiefer. Ang bilis ng tibok ng puso niya, lalo pat umangat ang dalawang kamay ni Kiefer nang bitawan na nito ang hawak saka ikinulong ang pisngi niya. Nakatitig lang ito sa kanya. Hindi niya kayang i-explain ang emosyong nakikita niya rito ngayon. Nang unti-unti lumapit ang mukha ni Kiefer, gusto sana niyang umatras dahil pakiramdam niya wala siyang tiwala sa sarili niya. Please. Mahinang bulong ni Kiefer bago nito tuluyang sinakop ang labi niya. Sa una, marahan lang ang halik ni Kiefer sa dalaga pero nakakapamura ang lambot ng labi ni Gail at hindi na niya kayang lumayo pa. Lalo pat nararamdaman niya ang pagganti ng halik ni Gail na lalo lang na nagpatakas sa natitira niyang katinuan. He want more of her. Hindi naman na siguro ito tatanggi if he do her now. Ramdam na ramdam din niya na natatangay na rin si Gail sa halik niya. And he will make sure na hindi ito aatras. Nagdiwang siya ng palihim nang hindi tumanggi si Gail nang mahubad niya ang suot nitong jacket at napamura talaga siya nang damhin niya ang malambot nitong katawan. Shit, don't make me regret what I'm doing. Wika ni Gail na halatang nagugustuhan ang ginagawa niya. You won't, and I promise you, you're gonna love this, and you will ask for more. Bulong ni Kiefer. Saka siya binuhat paupo sa kitchen table. Napangiti si Kiefer habang maingat na nililinisan si Gail ng basang bimpo. Para itong mantikang nakatulog sa sobrang pagod. Gusto pa sana niya mag-round 2 pero halatang hindi kakayanin ni Gail. Akala talaga niya hindi na ito virgin kaya hindi na siya nakapagpigil. Sa sobrang gigil at sabik niya rito dahil inakala niyang basa na ito, basta na lang niya itong napasok. Buti na lang nahimok pa rin niyang ituloy nila kahit 1 round lang. Abot nga ang ngiti niya habang naliligo. Ipinangako niya sa sarili na hindi magtatapos sa isang round lang ang nangyari sa kanila ni Gail. Kailangan din niya itong bandayan. Sa sobrang kagustuhan niyang marating ang dulo at sa sobrang init na nararamdaman niya kanina, ay hindi na niya nagawang hugutin pa ito. Inabot na siya sa loob na ngayon lang nangyari sa buong buhay niya. Sanay siya sa withdrawal. Expert na siya sa larangang iyon. Si Cheska lang naman talaga ang pinaputukan niya dahil alam niya nagpipils ang babae. Pero hindi naman niya akalain na ihinto pala nito bigla para lang mapikot ang kaibigan niya. Pero syempre, hindi siya papayag na masaktan ni Cheska si April. Isusugal niya ang buhay niya para kay April para sa kaligayahan nito.
Hindi man siya ang pinili ni April, masaya naman siya dahil alam naman niyang mahal talaga ito ni Marco at wala siyang panama kay Marco. After maligo, agad na siya lumabas pero kumunot ang noon niya na makitang wala na sa kama si Gil. Inayos niya ang tapis niya at hinanap sa labas ang dalaga pero nowhere to found ang dalaga. Nagtataka na lumabas siya at sinimot ang mga damit na naiwan sa kusina. Saan pupunta si Gil sa ganitong oras? 12:00 pasado na. Napansin niyang jacket lang nitong suot kanina ang nawala kaya bumalik siya sa kwarto at tiningnan ng closet. Napamura si Kiefer nang makitang may ilang damit na nakakalat sa sahig. Mukhang nilayasan siya ni Gil pero bakit? Saan ito pupunta? Hindi ba ito nasatisfied sa kanya? Hindi ba siya magaling? Shit. 2 years later. Gil! Galit na hiyaw ng ama sabay hagis na isang magazine. Siya ang cover at napangiti siya ng damputin iyon. In fairness, maganda palang kinalabasan ng magazine. Akala niya malaswa pero okay naman pala. Beach Babe ang nakakaption. Nakasandal siya sa isang puno ng niyog. Sabog-sabog ang buhok niya at nakakalat. Halos hindi na makita ang mukha niya. Mata at labi lang niya na nakabite pa na parang nangaakit. Yung swimsuit na iminomodel niya ay bagong labas ng Pauline Collection at siya ang nakuhang main endorser at si Marco. Kababalik lang niya galing Denmark at 2 buwan na siya dito sa Pilipinas. After what happened sa kanila ni Kiefer, bigla siyang nakaramdam ng sobrang takot. Takot na hindi pa niya naranasan. Hindi pala niya napaghandaan yung realidad na baka siya ang mahulog kay Kiefer gaya ng ibang babae. She was paid to kill him not to love him. Yes, she think she loves him kasi kung hindi bakit siya pumayag na makipag-sex dito. Oo, malakas sa loob niyang hamunin ito ng sex pero syempre hindi siya tanga para ituloy. Pero pumayag siya agad-agad. Wala nga silang relasyon at 1 buwan din silang hindi nagkita. Tas bigla-bigla ay bumuka ka siya. Siguro nga natangay din siya sa tawag ng laman pero kung hindi siya aalis, last lang ang mararamdaman nila sa isa't isa at hindi niya gusto na maging parausan lang. Hindi siya sigurado sa nararamdaman niya pero tiyak niyang may patutunguhan ng tibok ng puso niya para kay Kiefer kung hindi siya lalayo agad. Akala pa niya, nagbuntis siya dahil na-delay siya. Buti na lang nasira lang ang period niya. Uminom agad kasi siya ng pills after that night, kahit walang prescription dahil sa takot niya. Buti na lang hindi sila nakabuo kasi kung nagkataon, hindi niya alam ang gagawin niya. Ngayon lang siya nawindang ng husto, kaya ipinangako niya sa sarili na hindi na iyon mauulit kahit kailan. Tama nang minsan siyang nawala sa hulog. Nabago ang ikot ng mundo niya dahil doon. Hindi na siya tumatanggap ng mga illegal works. Nag-focus na lang siya sa pagmamodelo at pagtuturo ng self-defense sa mga gustong matuto. Isang PE teacher na din siya sa isang exclusive girls' school. Pinili talaga niyang wag mag-cross ang landas nila ni Kiefer. Nakascore na ito at naka-jackpot pa kaya tamang hanggang doon na lang iyon. Pero nakasubaybay siya sa social serye ni Marco na talaga namang tinatawanan niya ang kabaliwan ng pinsan sa asawa nito na lihim namang minamahal ni Kiefer. Ipapatanggal ko yan. My God, kung alam ko lang na ganyan ang trabaho sinasabi mong pagmomo. Ay, ano ka ba, Greg? Ang ganda-ganda kaya ng anak mo dito. Kahit sa balay, gandang-ganda rito. Wika ni Carol. Napangwi naman si Gil dahil ayan na naman yung pagbalain ng mommy niya. Kinikilabutan talaga siya kapag tungkol sa kasal ang binubuksan ng inang topic. Buti na lang, narinig niya ang usapan ng ina niya noon sa telepono, kausap ang kaibigan nito na sa kanila daw maglo-lunch para magkakilala sila ng soon-to-be her husband daw. Say by the bell naman na tumawag ang pinsan ni Kiefer na ayaw sana niyang puntahan pero she found herself looking for the address na ibinigay ni Ruby. My God, Gil, 32 ka na? Wala ka na sa kalendaryo? Anong balak mo sa buhay mo? May balak ka pa bang mag-asawa at bigyan kami ng apo? Maghuhubad ka na lang dyan para pagpantasyahan ka na lahat ng kalalakihan. Nasa bingo pa naman ako, Dad. Oh, but... Galit na angil ng ama na dinampot ang magazine na ihahampas sana sa kanya pero mabilis siyang umilag na tumatawa. Lumapit ka rito at pakakastahan kita sa magiging asawa mo. Makunat ka na. Gil, sino pa magtsatsaga sa'yo? Malakas namang napatawa silang mag-ina. Diyos ko naman, Greg. Ginawa mo namang asong anak natin? Abay, buti pa nga itong sa lobby.
Nabigyan na tayo ng apo ng pakastahan natin. Abay, itong anak mo? Kukunat na lang yan ng ganyan. Galit na wika pa rin ng ama na ang tinutukoy ay ang alaga nitong Shih Tzu na lagi nitong buhat-buhat. 3 ang anak ni Lobby. Sila Baby Lohan, Baby Love at Baby Lowly. Don't worry, Dad. Ilan bang apong gusto nyo? Bibigyan ko kayo. Sa ngayon, tae pa lang ang laman nito. Ngisi ni Gail na napatakbo ng ibato na sa kanya ng ama ang magazine. Sinagot naman niya ang phone na tumatawa na lumabas na ng bahay habang hawak ang susi ng motor. Kailangan muna niya lumabas dahil tsak maghapon na naman siyang bubungangaan ng daddy niya. Asan ka na? I told you may meeting tayo ng 10 a.m. Natutop ni Gail ang bibig. Oo nga pala, may usapan sila ng manager niya. Collaboration ulit nila ni Marco. Na-excite siyang makigulo sa love story nito. Nakita niyang nakuha na nito ang asawa. Mukhang kailangan ni Marco ang konting sundot sa mailap nitong asawa. Napangiti siya sa naiisip. Bata pa lang sila, piko na sa kanya sa April. Siguro ay hindi na rin naman siya nito natatandaan. Sobrang bata pa nila noong huling beses silang nagkita. Dammit! Kilala mo si Gil? And all along hindi mo sinabi sa akin? Bakit? Importante ba yun? Saka nagtanong ka ba? Ani Marco habang nag-warm up sila para sa isang practice game. I've been looking for her. Bagang tumawa si Marco. Napansin niya noon na may hinahanap nga itong babae pero dahil busy din siya sa paghahanap kay April, ay hindi na niya inintindi si Kiefer. Sa dami ng babaeng pinagtataguan nito, nakakapanibago na ito naman kasi ang naghahanap sa babae. Ang alam lang niya baka daw kasi nabuntis nito ang babae kaya hinahanap. Yun pala, si Gay lang ang hinahanap dito all along na lagi naman niyang kausap sa phone or chat. Lalo na't meron silang collaboration. Nasa iisang modeling agency sila kaya madalas sila magkita. Wala namang nabanggit si Gil tungkol kay Kiefer, kaya wala din siyang pakaalam kung anong meron. Bakit kayo magkakilala? Saka kailan pa? Back off, Kiefer. Madaming babae kang reserba, iba na lang. May nakita ka bang i-donate ako sa loob ng 2 years? Napalingon naman si Marco sa kaibigan. What's the score? May relasyon ba kayong dalawa? Pinatulan ka niya? Umasim naman ang mukha ni Kiefer. Pakakasalan ko siya. May reklamo ka? Ani Kiefer. Natawa naman si Marco. Parang sinabi mo na rin na square ang buwan. Bakit? Wala na ba akong karapatang magseryoso? Kung hindi kita kilala, mautong mo ko. Tigilan mo si Gail. Police underground yun noon. Kaya kung ayaw mong mabawasan ang siyam mong buhay, ibang babae ang landiin mo. Police underground? Ano yun? Meron palang ganun? I don't know exactly but I heard they are in charge in assassination. They are ruthless and have license to kill. Natameme naman si Kiefer at ibig sabihin, totoo mga sinasabi sa kanya noon ni Gail. At yung lalaki sa loob ng restroom, ito talaga ang pumatay. Totoo pala talaga lahat ng sinabi nito. Napakagatlabi siya na maalalang sinabi nito na someone pay her to kill him. Ibig sabihin, totoo din iyon. Balak siyang patayin ni Gail kaya pala may baril ito sa ilalim ng una nito dahil sanay talaga ito sa mga baril. She's a saint, assassin. Kaya huwag ka nang sumubok baka masampulan ka. Yun pa rin ba ang trabaho niya? Nope. She's a PE teacher and also a self-defense trainer sa isang taekwondo school. Napangawi si Kiefer. See? Hindi kayo bagay. Ikaw, tirador ng mga babae. Siya, birador ng mga babaeron tulad mo. Bakit parang nasasaktan ako sa mga sinasabi mo? Natawa naman si Marco. Siya ang new ambassador ng team natin, kaya hindi mo na siya kailangang hanapin. Magkikita na ulit kayo. Happy na? She's our new celebrity muse. Gail. Halos pabulong na lang nausal ni Kiefer nang sa wakas after 2 years, nakita ulit niya si Gail. Gail, sa wakas dumating ka na. Sorry po, medyo traffic. Ngumiti ito na nag-hi pa kay April saka sila nilampasan. Dahil pa niya ang teenager na agad na nagpaalam kay April para sumunod kay Gail. Ano ba, Kiefer? Lumayo ka nga ng konti. Reklamo naman ni Marco na halos sumiksik na kasi ito at magmukha ng palaman si Gail sa gitna nilang dalawa. Gumagawa sila ng official poster nila. Ikaw ang lumayo. Masyado kang malapit. Iyan lang sa April, oh. Mahiya-hiya ka naman. Bulong ni Kiefer. Napailing na lang si Marco sa kaibigan. Halata namang iniiwasan ito ni Gail. Kapag lalapit ang kaibigan, mabilis itong lalayo at magkukunwari na may kausap sa phone
o kaya na may tatabi sa kanya. Ayaw sana niya pero napansin niya na umaasim ang mukha ng asawa kapag katabi niya si Gail. Halatang hindi na maalala ni April si Gail kaya hayaan muna niya itong magselos para makaganti na din dito sa paninikis sa kanilang mag-ama. Halos nagpang-away pa sila ni Kiefer dahil namimilit itong doon matulog, dahil doon matutulog pansamantala si Gail dahil ayaw nitong umuwi sa kondo nito. Nang tanungin niya kung bakit, sinagot lang siya nito. Meron daw kasing asong ulol na nakawala sa pagkakatali at baka daw nakapangagat mabigla ito at mabaril pa. Hindi rin niya alam kung bakit parang nilalandi siya ng pinsan niya pero malakas ang kutob niyang sinasadya nito dahil kay April at ikinatutuwa niyang ginagawa ni Gail kahit papaano. Malaking tulong ang pagkalukring nito minsan. Umasa mapagkakangiti ni Gail nang matanaw ang paparating na si Kiefer. Ano na naman kayang pakulo nito ngayon? Dinaig pa nito ang stalker. Kung saan-saan na lang sumusulpot. Hindi ba ito busy? After na nangyari sa isla, muntik na siyang matangay na naman dito. Buti na lang natanaw niya si April noon sa may gate. Kung hindi, baka ang ending nila, kama na naman ni Kiefer. Sa kinikilos ni Kiefer, parang may gusto na ito sa kanya pero may ilang pagkakataon na nakikita niya ang mga lihim nitong sulyap kay April na mukhang hindi man lang aware si Marco at April. Kaya hindi niya alam kung ano ba talaga ang tunay nitong feelings para sa kanya. He even offered her marriage para lang pumayag siyang madala ulit dito sa kama dahil tumatanggi na nga siya. Hindi pa naman siya ibang para magpakasal kung sex lang ang dahilan. Di bali nang tumandang dalaga kaysa naman sumugol siya kay Kiefer na mukhang panghabang buhay ang pagmamahal kay April kahit wala man lang itong makuhang kapalit na pag-ibig. She saved April's life when someone almost hit her a bottle. Agent instinct kaya naging mabilis ang kilos niya kaya siya ang napukpok ng bote sa ulo at nawala ng malay. Marco took care of her dahil din sa pakiusap niya. Wala pa siyang lakas at medyo hilo pa talaga siya sa nangyari. Baka saniban na naman ang mas espiritu si Kiefer kaya inabala na muna niya si Marco na samahan siya sa kondo dahil ayaw siyang lubayan ni Kiefer. After 1 week, heto na naman ang binata. Palabas pa lang siya ng modeling agency para mag-report na okay na ulit siya at pwede na ulit bumalik sa trabaho dahil sa nangyari sa resort. Gail, hindi ka pa ba nauumay sa kakasunod sa akin? Let's talk. Yung maayos. Hindi ka marunong makapag-usap ng maayos kasi masyadong berde ang utak mo. Sikmat ni Gail. Please, spare me some of your time. 30 minutes at least. Natawa naman si Gail na hindi na niya napigilan. 30 minutes? Napakatagal naman na 30 minutes. Ano naman pag-uusapan nila ng 30 minutes na matino? Napatingin pa siya sa dala nitong folder na puti. Please? Ulit pa ni Kiefer. Napatitig siya dito at mukhang seryoso nga ito ngayon. Walang halong biro o ngisang itsura nito ngayon. Napatanaw siya sa favorite cafe niya na madalas tambayan noon nung unang beses niyang nakita si Kiefer na nakikipaglandian sa isang minor. Doon sila nagtungong dalawa. After umorder ng favorite snack niya ay ganun din si Kiefer bago sila naupo sa isang couple seat at wala kasing bakanteng upuan para sa mga walang love life dahil mukhang puro walang love life ang customer ng cafe. Go, your 30 minutes is start now. Gail na ipinakita pa ang cellphone niya na inrasan pa talaga niya. Saka ipinatong sa gilid ng table. Napabugan naman ito ng hangin saka mula sa loob ng folder na dala nito, may inilabas itong document na iniabot sa kanya na talaga na maikinangiti niya. Don't laugh. I'm trying to be serious here. Reklamo ni Kiefer. Why on earth did you given me your dorm resume? Gusto mo din mag-model? Tawa pa ni Gail. Sa totoo lang, hindi naman na niya kailangan ng resume nito dahil noon pa man, alam na niya lahat ng tungkol dito. Because I'm trying to apply for boyfriend position. Please hurt me. Napatakip na mukha si Gail. Seryoso ba talaga itong kumag na ito sa pinagsasasabi? Napatingin siya sa paligid at mukhang narinig na mga ito ang sinabi ni Kiefer. Kaya napapangiting nagbubulungan ang mga ito. I want to be your boyfriend. And soon to be your husband as well. Seryoso ka ba talaga dyan? I'm deadly serious right now, Gail. Sandaling nagkatitigan silang dalawa. Saka napailing si Gail. Ilang segundo pa, inabot na rin ito ang folder pa nitong dala.
Nagtataka man ay kinuha iyon ni Gil at tiningnan at gusto niyang matawa sa nakita niya mga pangalan na nakasulat sa may 3-page na typewriting. First love, April. Steady girlfriend, Joanne, Suzette, Feli, Flor. Sex bodies, Anna, Cecil, Monette, Yuri, Wendy, Pauline, Naan, Helen, Sarah. Hindi na tinapos ni Gil ang pagbabasa ng pangalan ng babaeng nakasulat dahil marami iyon at umabot pa ng second page at mas lalong mahaba ang pangalan ng sex fling na hindi niya alam kung anong pinagkaiba sa sex bodies na mukhang naintindihan naman ni Kiefer ang laman ng isip niya. Sex bodies? Pwedeng balikan. Sex fling? One round lang. Wala nang ulit. Parang nahihiya pang wika nito na talaga namang ikinaawang ng bibig niya. Sabay napailing na lang na isinarado ang folder. Sigurado ka bang wala ka pang nabubuntis na babae? Sa dami ng pangalan ng babaeng nandito, wala kahit isa sa kanila ang naanakan mo? Umiling naman ito. Ano ka, baog? Napasimangot naman si Kiefer na napalingon sa paligid. Sa lakas kasi ng boss niya, tiyak niyang may nakarinig. Mga patay mali siya na lang. Medyo mahina yung boses mo. Lakasan mo pa ng konti. Sarcastic na komento naman ni Kiefer. Ilang beses na rin naman ako muntik nang napikot pero syempre, naging maingat naman ako. DNA muna bago kasal. Bakit parang wala ko nakitang pangalan ko? Saan ako kasamang category? Inis na tanong ni Gil na hinampas pa ang folder sa mesa. Hindi ko isunulat ang pangalan mo dyan kasi your name doesn't belong there. Dahil sa marriage contract lang natin pwedeng makita ang pangalan mo. Hindi malaman ni Gil kung may inis o matutuwa siya sa banat ni Kiefer. Mukhang nalipasan ka ata ng gutom, Kiefer. Ikain mo na lang kaya yung pinagsasabi mo. Hindi kasi yan bebenta sa akin. Ani Gil saka ininom ang Java chips na in-order kanina. Ano bang kailangan kong gawin para maniwala ka sa akin na seryoso ako? Tell April that you love her. Mabilis na sagot niya na halata ikinagulat ni Kiefer. Hindi mo kaya, di ba? So paano ako maniniwala sa'yo kung totoong seryoso ka? Kung sa isang babae na first love mo, hindi mo kayang sabihin ang totoo. She's already married. Wala akong sinabi na agawin mo siya. Nakataas ang kilay na sagot naman niya. Masyado nang madaming pinagdaanan ng relationship nila ni Marco. Ayoko na dumagdag pa sa hardship nila. Ang gusto nilang naman nilang dalawa maging masaya at magkasama. Gusto niyang palakpakan ng pagiging hopelessly romantic nito para kay April at Marco. Nakakaingit naman si April. Merong tulad ni Kiefer na babaero pero napaka-pure kung magmahal. Handang masaktan at magparaya para maging masaya ang babaeng minamahal. Huminga ng malalim si Gil saka tumayo bit-bit ang mga in-order niya. Halatang nagulat naman si Kiefer na parang nag-alangan at gusto siyang pigilan na umalis. Don't worry, Kiefer. I'm just nearby. I'm giving you a chance pero yun ay kung kaya mo sabihin yung tinatago mong feelings para sa nag-iisang babaeng mahabang panahon nang nagtatago dyan sa puso mo. See you around. Ani Gil saka tumalikod. Gil. Lumangon lang si Gil at nginitaan ang binata saka tuluyan itong iniwan. Nakatitig sa malaking TV si Gil. Napahinto siya sa balaksanan niyang pag-upo sa office table niya ng madaanan ang TV kung saan si Kiefer ang nagsasalita. It's been a month simula nang huli silang nag-usap. Pinagtaguan muna niya ito pansamantala dahil sa ginawa nitong pag-upload ng mga nude videos nito at photo para lang sagapin sa kahihiyan ang babaeng mahal nito. Buti na lang wala ang parents niya sa bansa nung ilang beses itong nagpabalik-balik sa bahay nila. Inutusan niya ang katulong na sabihin na nasa Australia siya at di alam kung kailan babalik. Mainit ngayon ang controversy tungkol kay Marco at April dahil sa sex scandal na mga itong kumalat. Ngunit labis siyang nasaktan ng mangialam si Kiefer sa kagustuhan nitong makatulong at matabunan ng scandal ni Marco at April. Nag-upload din ito ng mahalin na video nito para mabaling dito ang atensyon ng buong Pilipinas. Itinaya nito ang reputasyon para kay April na hindi na daw lumalabas ng kwarto dahil sa labis na kahihiyan. Ngayon, ini-interview ito ngayon dahil sa nag-file ito ng retirement para sa PBA na iniyakan ng husto na lahat ng fans nito. Nandoon siya mismo sa Coliseum at lihim na nanonood ng championship ng mga ito nang dumating bigla sa April. Sa bawat galaw ni Kiefer nakasunod ang mata niya. Kita niya ang saya sa mga mata nito nang makita si April. And deep inside, nakakaramdam siya ng kirot. She's just an option at hindi niya gusto iyon. She wanted to be choose
Not because she just an option na kapag hindi na nakaya, siya na lang. Nag-propose ng kasal ulit si Marco at buntis ulit si April. Ang gwapo talaga ng Guevara na yan, ano? Siya yung tipo ng gwapong nakakatakot mahalin kasi halatang cheat boy. Wika pa na isang teacher. Pero, napanood niyo ba yung isang video niya? Grabe, kahit asawa ko nainggit. Grabe din ang kargada na magkakaibigan na yan. Panalo. Baka kapag sa akin ginamit ang kargada nila, baka para akong virgin ulit. Biro ng isang co-teacher nila na sinang-ayunan pa ng ibang teacher. The interview was about the retirement of Kiefer Guevara sa PBA. Tinatanong ito kung dahil daw ba sa controversy na nangyayari kaya ito biglang nakaisip na mag-retire. Hindi niya akalain na magagawa siyang sakta ni Kiefer kahit hindi nito sinasadya at kahit ayaw niya. Marahil lang talaga na gaya ng ibang babae, nahulog na lang siya dito nang hindi niya namamalayan. Ngunit hindi siya tutulad sa ibang babae na okay lang kahit one-sided lang. Minsan lang siyang magmahal at gusto niya the feeling is mutual. Kung hindi yun kayang ibigay sa kanya ng buo ni Kiefer, mas mabuting habang hindi pa siya tuluyang nababaliw dito, ay siya nalang ang lalayo para makaiwas ang puso niya na tuluyang masaktan.